He is the Spirit at work in the hearts of those who refuse to obey God. Unsa ingon diri? You used to live in sin. Unsa man ang you used to live? Naanad tag kinabuhi sa pagsasala, parehas, sama sa, just like the rest of the world, sama sa tanan nga naa sa kalibutan, obeying the devil, the commander of the powers in the unseen world. So unsa atong gimo, nag-obey, nagsunod sa yawa nga mao ang commander, mao'y nagmando na magmando of the powers in the, siya ang nagmando o gahom, na gahom diha sa di makita nga kalibutan, unsa man na, spiritual realm. Kita na atas kalibutan makita, pero naapoy nagdumala sa ato nga dili makita, mao ang yawa. He is the Spirit at work in the hearts of those who refuse to obey God. Siya ang espiritu nga nagapamuhat diha sa kasing-kasing sa mga nagsupak mo tuman sa Dios. Asa siya nag-work? At the hearts of those who refuse to obey God. Dili gustong mutuman. Kaya nganong mutuman man siya sa Ginoo, di man siya connected sa Ginoo, asa man siya na-connect sa yawa, no? Busa ang yawa, nag-work hearts of those who refuse to obey God. So sa mga walay Kristo, kinsay naa sa hearts, kinsay naa sa sulod. Satan. Ang mensahe sa grasya, si Kristo ibutang na sa sulod nato para may maglihok sa sulod nato. Basahon tong Philippians 2 verse 13. Kanina na ni Kristo. Atong basahon sa 13. For it is for God is working in you. Asa nagwork ang Ginoo? In you, giving you the desire and the power to do what pleases Him. So kung wala si Christ nimo, wala sa sulod nimo, giving you the desire and the power to do what pleases Him. So kung wala ang Ginoo sa sulod nimo, kinsay naghatag og desire nimo to do, power to do? Gani ang gibasa na to, Ephesians 2:2, si Satan, ang devil. Pero kung si Christ na nimo, man nag-work ang Ginoo, for God is working in you. Katuning, nagdawat ni Christ, giving you the desire and the power to do what pleases Him. So ang taong na Kristo, ganahan ka na kay desire to do something nga makapahimuot sa Ginoo. Kay naaman siya sa sulod nimo, naghatag og desire, naga-work siya inside of you. So kung walay Kristo sa sulod nimo, ang nag-work inside to give you desire to do pod sa mga dili kahimutan sa Ginoo, ang yawa. So ang grasya dili lang kay si Kristo namatay sa cross, but gibutang siya sa Dios mo nang gitawag og mystery. Unsa may nahimong mystery diha? Di na anting-anting na ang uban ra bang mga kuan akong papasawnan no kay mo ni mystery na ay mga gitago ang Ginoo nga wa gibutyag sa ilaha ra daw mo tong mga Latin. Gihimo pong gitwist pod sa mga anting-antingan una na mga hurim-huriman. Pero si Christ man di ay nang mystery nga wala sa una gibutyag sa Ginoo kay sa unang panahon di pa panahon sa panahon sa law, ang panahon sa law gibutyag sa Ginoo dito, ang mensahe sa Ginoo dito, dili pwede ang tawo maipon sa Ginoo or makaduol sa Ginoo bisan gani magduol sa Ginoo sa law, di magay pwede. Katong tabernacle kay nomdom mo sa duha ka klase nga law, sa to moral and ceremonial. Kato sa ceremonial, doon na to'y significance. Diba? Doon na tulo. Ang temple, gipahimo sa Ginoo, nabi to'y sukod ang temple. Kung basahon nimo sa Leviticus, wala bigahimo-himo si Moses, nga buot-buot. Naisukod tong temple. Dayon, outer court, ang sa sulod na ay duha ka room, holy place o most holy place. Then ang most holy place na dito ang presence of God. Ang pare ray makasulod. So dili pwede ang tao patakag sulod sa most holy place kay mamatay siya kay balaan to na ang presensya sa Ginoo didto. Kung mosulod ang tao nga gibawal sa Ginoo, mamatay. Bisan gani ang high priest maghalad gani siya
halad para sa sala sa iyang kaugalingon kay ug di siya worthy musulod siya didto mamatay pod siya. So ana kadelikado ang tao nga sinner mo duol sa Ginoo didto sa panahon sa balaod. Daw bi kung miingon ang Ginoo didto nga ah, moabot ang panahon nga mopuyo ko diha nimo. Di ang tawo mahadlok kay mamatay siya kay sa Old Testament ang gipakita sa Ginoo ang makasasala di pwedeng moduol sa iyaha kay mamatay. Samot nag iyang puy-an. So di pa panahon mo nang pag-abot ni Kristo diha sa cross iyahang mabalaan, hugasan, pasayloon og i-remove di ba kanang remission of sin unsa man na iyang blood dili mapasaylo without the shedding of the blood there is no remission of sin. So walay pag-ula sa dugo, walay mapasaylo or malimpyuhan or mawagtang nga sala. So ang dugo ni Kristo makawagtang sa sala. Kanus-a man na mo effect sa ato ang mawagtang atong sala. Pinaagi kang sa dugo ni Kristo. Nga tanan bayang tawo gipakamatyan sa Ginoo. Nabay mga teaching ha nga ang gipakamatyan kuno sa Ginoo kay kadturang nangaluwas, ang wala daw naluwas kay wala na naapil sa kamatayon ni Kristo. Kadungog mo na. Wala pa diha. Mura na dunggan si Grace no. Naana na diri sa Cagayan nay kanang gitawag lang hyper grace or a Calvinist ba na siya? No. Naana diri ko kabalo unsa basta ang giingon ang wala daw na save wala daw toy labot sa pagkamatay ni Kristo sa cross. Oy, for God so loved the world. Unsa man ang world dinha? Isa ra ka tao, whole human being. Dayon sa 1 John chapter 2 verse 4, nagpakamatay si Kristo para sa tong sala for Christ died for our sin and not for ours only but for the whole world. Kaklaro ana, no? So para sa kalibutan pero kay naman tay choice mo na whosoever will believe on him should not perish but have everlasting life. Kay naman tay will, whosoever will mupili. So ang tao tanang tao gipakamatyan sa Ginoo pero mo effect tong kamatayon ni Kristo sa cross sa atoa kanus aman. Mo effect sa individual nga mahinluan ang tao sa sala, mahinluan through the blood of Christ, mabalaan. Ephesians 1:4 basahon na nato. Ephesians 1:4. Sa Bisaya kay bisan sa wala pa buhatang kalibutan gipili na kitang daan sa Dios nga mahimong balaan ug wala ikasaway sa iyang atubangan pinaagi sa atong pagkahiusa kang Kristo tungod sa pagmamahal sa Dios kanato. Tungod sa atong pagkahiusa ni Kristo. Akong basahon sa NLT. Ingon diri. Even before He made the world. Wala pa niya buhatang kalibutan. Even before He made the world, God loved us and chose us in Christ to be holy and without fault in His eyes. So gipili na ta sa Ginoo. Ayun diri wala pa niya buhata ang kalibutan, gihigugma na ta niya og iyang gipili nga maiya diha ni Kristo mahiusa in Christ to be holy and without fault. Sa King James ni without blame, without sin in His sight through love. Sa 5, guwapo gyud sa 5. God decided in advance to adopt us into His own family by bringing us to Himself through Christ Jesus. This is what He wanted to do and it gave Him great pleasure. So, giplano na daan sa Ginoo, no? Nga himuon ta niyang pamilya. Dalon ta niya himuong anak unto Himself, no? Adopt us into His own family by bringing us to Himself through Jesus Christ. Pinaagi tanan ni Kristo. So, ay harade ay mo effect ang katong gihimo ni Kristo sa cross
Sa diha ang tawo ma-in Christ. Mahimo siyang without fault, without fault, walay sala, balaan sa iyang atubangan. Kani wala pa buhatang kalibutan means iya nagiplano daan, no? In his plan and purpose, iyang katuyuan ug plano, giya nang butan nga ang tawo mahiusan ni Kristo ay mabalaan ug mawalay sala sa iyang atubangan tungod sa iyang gugma. Mao na ang mensahe sa grasya. Dili lang taman si Kristo namatay sa cross o grasya na kay gitubos niya, di ta deserve. But gibutangan pa jud kag Kristo kay kabalo siya, wala kay maambitan sa Ginoo kung wala si Kristo nimo. Di ka pwede makaambit sa iyang kinabuhi, even the eternal life. The eternal life, di ba? Ingon sa 1 John 5:11-12. This is the record that God hath given to us eternal life, and this life is in His Son. He who has the Son has life. He who does not have the Son of God does not have life. So the life is in His Son. God give us eternal life, and this life is in His Son. So dili na pwede maghatag siya eternal life without Christ. Eternal life cannot be separated from Christ. If you have Christ, then you have eternal life. If you don't have Christ, you don't have eternal life. Munang, kinahanglan mahiusa ang tao kang Kristo o si Kristo diha sa tao. Muna'y mensahe sa grasya. Muna ang grasya si Kristo, full of grace and truth. Nga ni puyo sa tao. Nabatay question about grace. In 1 John chapter 5 verse 11-12. Chapter 5. 11-12. Napabay question about grace? Kung wala na, padayon ta. Next, nasabtan na nato ang dispensation of grace. Grace is Jesus Christ, full of grace and truth. Then He is in the believer. He is in you and me. Nagpuyo si Kristo. So, next, administrator. Kinsa may administrator sa grace? Number 1, una, kinsa may gipiyalan sa grasya, magdumala or magkuan ani, magdala, magsangyaw. Paul and the believers. So una si Pablo, then unbelievers. Today, kay mga matay mo pong believers, kung kinsa nabilin, siya mo na gipiyalan sa Ginoo grasya kay iyang iwali. Ephesians chapter 3 verse 2. King James na punta. If ye have heard of the dispensation of the grace of God, which is given me to you ward. Unsa daw? Kung nakadungog mo, kung inyong nahidunggan, unsa pa Bisaya na, if you have heard of the dispensation of grace, kung nahidunggan ninyo ang hugna, dispensation hugna niya ng grasya sa Dios, gihatag kanako alang kaninyo. Hugna sa grasya, no? Dispensation is hugna sa panahon. Nataron sa panahon sa grasya. Unsa ganitong grasya? Si Jesus Christ. So, ang panahon sa grasya, panahon na ni Kristo, which is true, no? Karon panahon ron ni Kristo. Dili panahon ni Moses, dili panahon ni Abraham, dili panahon ni kinsa pa tong mga kuan sa unang panahon. Mga alagad sa Ginoo nga matay na to sila, karon panahon ni Kristo. Muna panahon sa grasya, panahon ni Kristo, gihatag kay Pablo para kaninyo, kinsa maning ninyo, church.
Romans 11:13. 1 Corinthians 11:1. Romans 11:13. 1 Corinthians 11:1. Ako basahan 1 Corinthians. Sige. So, si Pablo, no, gihatagan og buluhaton. Unsa to, Grace? Utuhar ko basa, wa ko kakuan. Si, unsa iyang ibalita? May tungod kang Kristo. Gitawag siya sa Ginoong apostol para kaninyo hintil. Og iyahang ibalita sa atoa si Kristo. So walay laing balita kanang good news, si Christ na siya. About tanan na kang Christ, unsay gihimo ni Kristo, unsay padulungan nimo diha kang Kristo, pinaagi kang Kristo. Basahan bitaw nimo ng New Testament, epistles, bisan kang John nga epistles. So si Christ lagi sulod anak kang Peter. Born again, hisgot gyapon si Peter. Tanan hisgot na siya kang Kristo kay panahon ni Kristo ang grasya. Dayon, 1 Corinthians 11:1. Be ye followers of me even as I am also of Christ. As also am of Christ. Ingon siya? Unsa may be ye followers of me? Manag-ingon kamo kanako, no? Maingon nga ako usab na nag-ingon kang Kristo. So, wala naman si Pablo. Namatay na. Kinsa may naa karon, buhi pa. Kita. So, kung unsay gibuhat ni Pablo, kinsa may mo continue. Unsa may trabaho ni Pablo? Magwali sa mayong balita nga mao si Kristo. So kita pod nga mga believers karon gitawag ko tag steward of mysteries. At excuse me, basahon na nato ang kuan. 1 Corinthians. Wala ko na sayop. Sa isulat. Sa verse 2, guro. Unsa nga chapter gali te? Chapter 4, 1 Corinthians. Sa 1 magsugod, paingon sa 2. Let a man so account of us as of the ministers of Christ and stewards of the mysteries of God. Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. So, si Pablo, ingon siya, unsa siya? Stewards, ministers of God, stewards of the mysteries. So, gi-required sila be found faithful. So, nya kita, be ye followers of Paul as he follow Christ. Dayon, sa ato na dayon. 2 Corinthians chapter 5. Eighteen, 19.
19. ipasuli na sa Dios ang iyang mga tawo nga kami pinaagi ni Kristo. Wala ni isipa ang ilang mga sala kung kami mao ang iyang gintiyan sa pagkaya nga balita. Hala, wala naman diha ang kuan. Apil ka. Mm. 20 di ay 20. Now the Buka sa silong kami ingon ang mga pinadala ni Kristo pinaagi naghihap Dios ani mga bahin na kanya. mm. So now then we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us. We pray you in Christ's stead, be ye reconciled to God. So ang mga believers mo pod ang silang Pablo gapasig uli nato ngadto sa Ginoo, naghatag og mensahe ang Ginoo, naghatag mensahe kanila sa pagpagsiguli. So kita pod karon nga nasiguli na ngadto sa Ginoo through the message that they gave us. So kita na pod ang magpasiguli ngadto sa uban ngadto sa Ginoo. So cycle ra na ang kuan, ang responsibilidad. So mao na ang atong kuan, kitang mga believers. So unsa mga responsibility? Kibali unsa man atong duty, unsa man atong response kadto kang Christ nga mao ang grace. Muna ang faith in Christ alone. So diha kang Kristo, faith ra gyud ang atoa. In Christ alone. Wala nay sambog, wala nay daghang kuan nga apilon pa na unsa para diha kay kulang si Kristo. Christ is more than enough. So faith alone, daghan kay mga kuan sa faith, no? Ganiha Ephesians 2:8 and 9. Romans 1:16 mo ni atong kuan. Romans 1:16, 17. Acts 16:31, Romans 10:9 to 10. Mga basic man ni nga kuan, mga kuan sa faith. Romans 10, akong basahan sa Romans 10:9 to 10. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. So, 11, for the scripture saith, whosoever believe on him shall not be ashamed. Sa palihog kog basa sa uban, nagani sa Roma 3. Sige, Romans 3:28. Romans 1:16 to 17. Sige. So gipakamatarong sa Ginoo ang tao pinaagi sa pagtuo. So pagtuo ra gyud. So Acts 16:31 akong basahon. Believe 16:31. And they said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved and thy house. Unsa pa? Romans 1:16.
For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone but that believeth, to the Jew first and also to the Greeks. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. So puro nila faith diha kang Christ. So si Christ ang power of God unto salvation. Munang dili maulaw si Pablo mo preach, no? Ready to preach the gospel to you. So kay dili siya maulaw balita or iwali si Kristo ngadto sa mga tanang tawo. Kay power of God unto salvation to the Jew first. So bisan sa Israel, faith gihapon ang ilang kaluwasan. Faith in Christ Jesus. Kung di sila mutuo kang Christ, dili man sila saved. Bisan pag chosen people sila sa Ginoo. Di man ang balaod makasave sa ilaha. Si Christ man gyapon ilang salvation. By faith gyapon kang Christ. So, faith alone in Christ Jesus. Dayon, unsa atong pang responsibility? So, ato nang gibasa ganina apil. Preach Christ. Walay laing iwali si Christ. Muna atong teaching, muna atong doctrine, si Christ atong teaching. Kay siya ang iwali. Dili ang doktrina nga mga dos and don'ts ug unsa pa na diha. Si Kristo ang iwali. Si Kristo atong mensahe. Christ is our gospel. Muna gospel sa grace kay siya ang grace. No, preach the gospel of Christ. Acts 20 verse 24. Kaliw kog basa Acts 20:24. O see? Wala igsapayan ni Pablo bisag pag unsay mahitabo mamatay man siya. Ma-preach lang niya si Christ kay siya ang mensahe gihatag sa Dios kang Pablo. So mo po na atong mensahe. No? Si Christ. Dili unta nato igsapayan, no? Follow Paul as he follow Christ, no? Nga di nato igsapayan bahalag unsay mahitabo nato mawali lang si Christ. Kung naay mga open door, ingon siya diri sa 2 Corinthians 2:12, furthermore, when I came to Troas to preach Christ's gospel, and the door was open unto me of the Lord. So, kung maadto ka sa usa ka lugar, unya mawali kang Christ, na ay i-open ang Ginoo nga door para mawali siya, no? Si Christ ra gyud ang iwali. Di na kinahanglan iwali ng mga doktrina sa ato ang atong pundok. Kay di na makaluwas. Makagapos lang nagkuan sa tao. Dugang. So, ang mga ubang verses ato nabasa kaganiha, 2 Corinthians 5:18 to 20, Romans 1:15 and 17. So, muna ang mga responsibility sa tao, no? Diya sa grasya. Iwali si Christ. Ang gospel mao si Jesus Christ. Nasa Romans 1:2 to 5. So, unsa man ang failure diri sa grace? Nabay failure ang grace? Diya sa grasya, ma-failure ba pod ang tao? Kung mo reject ka kang Christ. So, kung di mo tuo kang Christ, dili maluwas. Ang mga Hudiyo, kung di mo tuo ni Christ, di pod maluwas. Kung di pod mamatarong, kaya ang pagkamatarong sa Dios, katong ibasa na to kaganiya, Romans 1:17. For therein the righteousness of God revealed from faith to faith. Unsa man ning for therein? For in Christ, for in the gospel of Christ, the righteousness of God revealed. So kung si Christ imong basihan, ang pagkamatarong sa Ginoo mapadayag diha sa imuha.
So kung dili si Christ imuhang basihan kundi pagtuman sa balaod, ang sala mo'y mapadayag diha sa tao. So di ba ato na nang na-mention, ato na nang na-discuss about sa law. Kung the more ka mo kuan sa balaod mo obey or diha ka sa iyaha mo tawag ani mo embrace ang sala kay ang tuyo sa balaod ipadayag nga ikaw makasasala og ang sala diha sa sulod nimo. So mapadayag ang tao sige pa kasala ug unsa ka ngilngig ang sala nga nasa iya mao nay mapadayag kung balaod ang basis. Pero kung si Christ atong basis kaluwasan ug pagkamatarong mao nay resulta. So ang failure diri sa grace kung mo reject ang tao dili mo dawat kang Christ di mo tuo then di siya save ug di pud siya matarong. Basahon sa nato Hebrews chapter 2 verse 3, John 5:39 to 40. Hebrews 2:3 akong basahon ang John 5. Pareho daw kog basa sa John ay sa Hebrews 2:3. Na So di kita kawa sa silot mo nay kuan ang murdik kang Christ. John 5:39 to 40 akong basahon. Search the scriptures for in them you think you have eternal life and they are they which testify of me and you will not come to me that you might have life. So unsa man ni tabo dili lang sa Israel nag-search sa scripture even karon mga religious groups nag-search sa scripture nagdig sa scripture nagtuon sa scripture gihimong doktrina ang naa sa scripture unsa man ang scripture Bible Old Testament writings and New Testament mga writings. Unya unsa ra day ni sila testify of Christ ug gikan sa Old Testament paingon sa Revelation nagsaksi lang mahitungod kang Kristo tanan dihang sitwasyon and circumstances and unsa pa na diha mga leaders or mga kuan nagtestify sila mahitungod kang Kristo. Even sa Old Testament ang gisgutan si Kristo wa lang nabali nga si Kristo dayon gisgutan ang nahitabo kay ang tawo mo ina-mention ang tawo mo nakita. No, dili nakita si Christ dito para kang David ang Goliath nahisgot na kang Christ nga si Christ victory si Christ ang gipildi sa kanang yawa no nagrepresent na spiritually sa Isaac as promised seed kahisgot kay Christ even si Isaac gihalad si Christ gahisgot kang Christ nga gihalad si Moses baby Moses gahisgot sa kahimtang ni Christ ang leadership of Moses mediator between God and man ga-represent siya ay ang pagkahari ni David ang pagka maalamon ni Solomon gahisgot na tanan kang Christ kanang wisdom gihisgotan diha sa Proverbs si Christ na the wisdom of God the power of God even katong seed of a woman katong sa Genesis nga dugmoko niya ang ulo sa bitin ang bitin mo paak sa iyang heel gisgot ka puna kang Christ katong hayop nga ihaw sa Ginoo gikuag panit gisulob dito sa tao gahisgot ka punto kang Christ actually tanan dito sa Old Testament ga-point kang Christ mo na gayog shadow of Christ shadow of things or good things to come pero dili man niya matumbok nga si Christ dito ang gisgutan no mo nang walay life ang tao sige ragtuon sa scripture gihimong patakaran gihimong dos and don'ts or principles code of ethics no nga dapat mauni dapat mauna pero kabalo ka kung walay Christ di gyud mabuhat sa tao bisag pag unsa ka ngilngig unsa ka maayo ang prinsipyo nimo or unsay kuan sa imong relihiyon 1 2 3 paingon sa
pulo ba na o 24 ka doktrina nga dapat una mo nibuhaton, sunod ikadua ikatulo ang last baptism. Pero without Christ, no one can follow God's righteousness or can live godly life without Christ in us. Walay balaan nga tao bisag gamay. Kanahuna pa lang, wa na. Di na gid ta balaan sa atong hunahuna. Kung daghan kung makamatay pa ng tunglo, daghang tao kriminal. Even Christian, manunglo sa iyang hunahuna ra. Mamalikas, di niya malitok, pero sa hunahuna, grabe na daing pamalikas. So, walay taong righteous, walay taong maluwas pinagi sa iyang kaugalingong binuhatan. Muna, failure ang tao, daghang failure karon, no? Kay nag-search sa scripture pero wala ni duol, wala nakitaan si Christ nga mao ang life. Memorize ang scripture. Pero tingala lang, way kausaban ang kinabuhi kay wa man toy power to change. Walay power to destroy sin. Wa man tay power. Nga buntugon nato, pildihon nato ang sala. Si Christ ra kay napildi na niya sa cross. Mo effect na sa ato kung si Kristo may atong basis. Si Kristo atong center, atong life ug atong tanan. To failure, Gentiles og kwan, Gentiles og Hudiyo. So another failure, trust the law and religion, no? Kung ang saligan balaod og ang relihiyon. Galatians 5:4, Galatians 2:16, 21, chapter 3, puro na Galatians. Galatians 5:4 o pwede unahon. Galatians 2:16, 21, chapter 3, 11, chapter 5, verse 4. Ang isa nakaukab niyo diha, Galatians chapter 2, verse 16, 21, then Galatians chapter 3, verse 11, Galatians 5:4. Nan? Unsa daw to? Gracia, this is English. Falling away from grace. So, kung ang basis sa imong righteousness, pinagigtuman sa balaod, kanang imong makaya, kanang tuman sa balaod, makaya nimo. Kaya na ko magmatarong. O, nahimulag ka kang Kristo o grasya sa Dios. Wala na gyud, inggaw na. 2:16, 21, 3:11. Galatians chapter 2:16. Knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ. Even we have believed in Jesus Christ, that we might be justified by the faith of Christ, not by the works of the law, for by the works of the law shall no flesh be justified. 21. 21. I do not frustrate the grace of God, for if righteousness come by the law, then Christ is dead in vain. Na. Walay isipon sa Ginoo. Walay dawaton sa Ginoo nga imong gikan sa imong pagkamatarong. Sa ato pa dili jud ka madawat sa Ginoo through your righteousness, justification, dili ka ma-justify, dili ka pagamatarungon, pinaagi ka sa imong binuhatan kundi by faith in Christ Jesus. So kung ang tao mamatarong man di ay pinagigtuman sa balaod, Christ died in vain.
Walay kapuslanan. Kung si Kristo namatay sa cross, walay kabuluhan, walay kapuslanan. 3:11. Padayon. Chapter 3, verse 11. 11, but that no man is justified by the law in the sight of God. It is evident, for the just shall live by faith. No one shall justified by the law in the sight of God. Evident, the just shall live by faith. So wala gyud, no? Wa gyud tawo mamatarong pinaagig balaod kundi pinaagi ragyog pagtuo diha kang Kristo. Akong basahon Colossians chapter 2 verse 8. Colossians 2:8. Akong basahon, don't let anyone capture you with empty philosophies and high-sounding nonsense that come from human thinking and from the spiritual powers of this world rather than from Christ. Na. For in Christ lives all the fullness of God in human body. So, dili ta magpailad. Don't let anyone capture you with empty philosophies and high-sounding nonsense. Sabi to, bright kaayo. Dili sa kalibutan, mailad ang tawo. No, balik ta sa King James ha. King James, kato, in LT man to. Beware, yung diri sa King James, beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. So dili ta magpailad, beware, no? Magmatngon, magigmat unsa pa na, magbantay. Di ta mailad sa unsa? Philosophy and vain deceit. Grabe man gud sila mga istorya. Tradition, after the tradition of men, daghang mga traditions. Unsa man yung mga example? Unsa example of traditions? Unsa example of traditions? Grace, mga tulumanon. O di ba? Mga tulumanon. Mga traditions is mga tulumanon, mga doktrina nga tulumanon sa atong mga church, atong simbahan. Unya kung di ta kahimo ato, dili ta maluwas, di ta mamatarong, mao nay mga traditions. Sa mga simbahan. Dili ingon diri ha, after the rudiments of the world. Unsa man ning rudiments? Pagtulun-an sa kalibutan. Og dili after Christ, og dili dai si Kristo. Sa unsa pa na kanindot yung pagtulun-an sa una sa Old Testament, grabe ng pagtulun-an sa tao, no? Aron lang maluwas, pero wala to'y kabuluhan. Mo na si Kristo gipanaog sa Ginoo, namatay sa cross aron ang tawo maluwas, mamatarong. So kung atong pagtulun-an not after Christ, atong mga unsa ta diha, mga kuan sa tulumanon sa simbahan, wala dili si Kristo ang basis. Gibuhat nato aron mahimo tang something, aron mahimo tang ingon ani, ingon ana para madugangan unsa na animo. Wala na ikadugang ni Kristo, wala na kulang si Christ. Kung dili na ga sulti o ga kuan kang Kristo, ga tumong, ga target, ga point kang Christ, wala na pulos. Munang di ka magpailad kay naa kang Kristo, unsa ingon ni, for in him dwelleth all the fullness of God, of the Godhead bodily. So tanan sa Ginoo na anak ng Christ. Muna si Christ ra ang basihan. Si Christ ra atong pagkamatarong, pagkabalaan namang guna sa kuan. 1 Corinthians chapter 1. Balikon gyapon nato bisag ato na ning gi-mention before. Corinthians first sa King James akong basahon na. 1 Corinthians 1:30. But of him, kinsa man ning him? You are in Christ Jesus. Pinaagi kaniya o tungod kaniya nahimo kamong you are in. Ako gyud i-emphasize. You are in Christ Jesus. Pinaagi kaniya sa amahan, kani siya si amahan. Nahimo kitang nahiusa ni Kristo.
Who of God is made unto us wisdom? Nga mao ang gihimo sa Ginoo nga atong kaalam. Kinsay ang gihimo nga atong kaalam? Christ. And righteousness and sanctification and redemption. Si Kristo nga gihiusa sa Dios diri kanato gihimo nga iyang gihimo niya nga atong kaalam, atong pagkamatarong, atong pagkabalaan og kaluwasan. See? Walay ato si Kristo gibutang sa ato aron ta na ay kaalam nga langit nun, pagkamatarong, pagkabalaan o kaluwasan. So kung upat ang i-mention diri, kung wala si Kristo nimo, di wala ka. Wala ka tanan. 130. So, mao na ang failures. Kung walay Kristo, di si Kristo'y gisaligan, failure ang tanan. There are many groups of so-called Christian. Pero ang gisaligan, ang doktrina sa simbahan, ilahang mga tradisyon, mga pagtulunan, mga unsa tawag ani, tulumanon, ug dili si Kristo. Kulang kung dili mabautismuhan. Dili bod basta bot ita pabautismo. Pero dili kulang si Kristo kung wa ka na bautismuhi. Kadtong kauban ni Kristo namatay sa cross. Gibautismuhan pa ba to? Ingon siya karon dayon uban ka nako saging harian. O wa man to nabautismuhi. Wa man nag-required si Christ nga magbautismo kamo. Kasi dihang ingon siya kato wa man na-record nga si Magdalena, Maria Magdalena nga iyang gipasaylo. Nabautismuhan ba to? Nabay record? Wa ko kabasa. Kasi nakabasa mo. Si Pablo gani nga kuan iyang kadaghang giwalihan ni Pablo ingon siya iyang nabautismuhan na sa Korinta. Sa Corinthians si Gaius ra gyud og kinsa to? Iyang gi-mention diha tulor ka buok iyang nabautismuhan. Siya wa ko gipadala sa Ginoo aron magbautismo but to preach Christ and him crucified. Si Kristo nga iyang giwali nga mao ang namatay sa cross. So diha lang sa tataman kay ngano kuan na. Yes. Kato Galatians 5:4 pero NLT. Kung basta ko. Next time. Next. Oh. Kay kuan man in grace unsa man ang balaod na anabay balaod sa grace o wala na. Oh. Then diya ba sa grasya magpakasala ba ta? Oh, sige, ato nang discuss next time. Galatians 5:4 sa NLT mo ni siya. For if you are trying to make yourselves right with God by keeping the law, you have been cut off from Christ. You have been fallen away from grace. Christ is no effect. Di mao grace. Sa kwante sa ni King James kay Christ is become of no effect unto you. Sa King James di ay. Sa King James di grace. Si Kristo walay effect. Dito des King James saying no effect. Christ is become of no effect unto you, whosoever of you are justified by the law, you are fallen from grace.
Sige, timan-ina ha, sa sunod kanina yung ang law na yun. Wala ba'y balaod? Diya ang naanata kay Kristo o sa grasya kasi Kristo man ang grasya wala na tay balaod lugar. Magpakasala na ta o hisgutan ta na sa sunod timan-in ninyo ha. Kaya makalimot ra ba ko? So naabay question, naabay pila ka minutes? 2 minutes. Ay, wala na sige. Sige, makatag kog 2 minutes. Wala na ko yung question, te. Na-bless lang ko sa mga nakuha na koronadunggan. Wow, thank you kaaya Lord. Wala sad ko. Wala Ang ra uban, sad ko. basin okay. Kung wala na, sige, kinsa may mo ampo. Nakaapas naman po ng ban. Okay, Pastora. May gabi sa tanan. Gabi. 8 na kapin, mukuha na gid ta kay nanap pa ko isa ka biis. Ang gihangyo si Sister Philly to pray for the closing prayer. Saan ni kayo? Makuhan kayo. Okay. Madunggan na ka. Sige, sige. Bala na mga Diyos. Salamat, Ginoo, sa imuhang pagpahigayon sa Bible study karon o Diyos. Salamat sa iyong paghatag usab kaalam ni Pastora Alice. Nga din amo sab Ginoo makatunan ang imuhang mga pulong o Diyos. Salamat Ginoo mong kahigayunan sa uban pod namo mga kauban niini nga Bible study Ginoo. Amo kang pasalamatan o Dios, amo kang gidayeg o amo kang halaran o Dios sa amo mga kinabuhi. Salamat in Jesus name pray. Amen. Amen. Mayong gabi sa tanan. Goodbye and good night. Salamat, Ate Alice. Salamat sa Ginoo. Thanks, te. Good night. Good night. Day, nakamute ka, Grace. Hi, King. Hi. Di ako sa kong shock. Kasi ha. Bless Nogi, as in. Next Bible study akong si Hana. Akong pugson, joke. Di na makalugan to si Hana next week karon kay to sa bantayan mong naglaag. Pagkalaag. And send man po ko niya sa mga kuantong mga verses bitaw ganina. Ni Hana lang. Sa recording na lang po, Day. Additional ang recording. Ingon kita